Mahigit 1.1 billion pesos ang ipinataw na multa ng MWSS sa Manila Water dahil sa water shortage. Handa naman daw ang Manila Water na sumunod sa ipinataw na parusa kahit hindi naman daw sila ang ugat ng problema. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, habang pinagmumulta nga ang Manila Water ng MWSS, ang marami naman nating mga kababayan, kaya doon sa pinuntahan natin kanina sa Mandaluyong City, ay patuloy pa rin nakararanas ng kawalan ng tubig o di kaya ay napakahinang tubig sa kanilang mga gripo. Ang nakakatuyot na problema sa supply ng tubig ng Manila Water, kalbaryo ang dulot sa 1.2 million na customer. May mga kabahayan pang ilang araw na dire-diretsyong walang tubig. Kung kailan pa naman kasi tag-init, saka pa nawalan ng tubig. Dahil dyan, pinatawa na ang Manila Water na mahigit 1.134 bilyong pisong multa. Sabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, paglabag daw sa concession agreement ng kabiguan ng Manila Water na makapag-supply ng tubig sa kanilang mga customer. Sa mahigit 1.1 billion peso na multa, 534 milyong piso ang kabuang multa na parusang alinsunod sa Section 10.4 ng Concession Agreement. 600 milyon naman ay ilalaang pondo para sa bagong pagkukunan ng tubig. Ang multang yan ay iba pa sa naunang 500 million pesos na self-imposed penalty ng Manila Water. Matatanda ang sinabi ng Manila Water na nagkaroon sila ng problema sa pagkuha ng kanilang supply ng tubig mula sa Angat. Kaya ang reserbang tubig nila sa Lamesa Dam ang kanilang ginamit para mapunan ang pangailangan ng kanilang mga customer. Lumabas din na hindi nakapaghanda sa oras ang Manila Water para sa alternatibong pagkukunan ng tubig tulad ng Cardona Water Treatment Plant sa Rizal. I think they will abide by it. No more arbitration. No, para sa naman ay it's medyo masakit na to impose but I think this is just to ensure that in the future this will not happen anymore. Sa isang statement, tiniyak naman ng Manila Water na handa silang sumunod sa ipinataw na parusa. Hindi man daw sila ang ugat ng kakulangan ng tubig mula sa Angat, pinapanagot daw nila ang kanilang sarili sa kanilang kabiguan na makapagbigay ng tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig sa kanilang mga customer. Iginit din nila na hindi raw sapat ang alokasyon nilang tubig mula sa Angat Dam para mapunan ang pangangailangan ng nasasakupan nilang East Zone. Mula sa 3 million noong 1997, lumobo na raw sa 7 million ang populasyon ng East Zone. Pero hindi tumaas ang kanilang alokasyon ng tubig na 1,600 million liters per day mula sa Angat Dam. Ang problema nagsimula noong unang bahagi ng Marso hanggang ngayon, hindi pa tuluyang nasosolusyonan ng water concessionaire. Ang mga residente ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City, tuloy ang pagtitiis sa mahina pa ring serbisyo ng tubig. Meron po pero mahina, hindi po siya ganun kalakas. Kaya po kailangan po mag-igib pa. Kasi po maglalaba po, magluluto, magugas ng plato. Pag bukas po dun sa kabila, so hindi po siya hindi po ito maakyat dito sa lababo. Ma'am Jess, yung tag-init ay hindi pa tapos at yung El Nino ay sigurado magkakaroon pa ng malaking epekto sa ating bansa. Kaya kinakailangan pa rin ng labis na pagtitipid ng ibang residente sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga iba pang mga umaasa sa mga water source natin sa Angat. Dahil kailangan pa nating maghintay ng tag-ulan bago talaga magkaroon ng napakaraming tubig sa ating area, Ma'am Jess. Okay. Iyan, yun bang 1.1 plus billion na pesos na multa ng Manila Water, may nakaspecify ba na period kung kailan yan sila minumulta? Kasi ang tanong ko, ongoing pa rin may shortage pa rin hanggang ngayon. Di ba katulad ngayong inireport mo na yung sitwasyon sa Addition Hill sa Mandaluyong. Paano yun, Ian? Actually, Ma'am Jess, yung mismong resolution ng board ay hindi tayo binigyan kanina doon sa pagpunta natin sa MWSS. Pero ang nakita natin doon sa kanilang inilabas na statement ay 600 million doon, Ma'am Jess, ay para nga doon sa paghahanap ng water source, yung panibagong water source. At yung 534 million naman ay fine nga ito nung kumpanya dahil nga sa kabiguan nila na magbigay ng 24 hours sa supply ng tubig na nakasaad doon sa kanilang concession agreement. At Ma'am Jess, bago yan, meron namang ding gagawin ang Maynilad na parang relief ito doon sa kanilang mga customer sapagkat doon sa buwan ng Marso, yung 10 cubic meters ay i-exempt na nila sa pagbabayad.
yung mga customer nila at yung mga nakaranas naman ng water shortage, nung kawalan mismo ng tubig na walang dumadaloy sa kanilang mga gripo sa loob ng 7 sunod-sunod na araw, ay hindi na raw sila pagbabayarin ng Manila Water para sa buwan ng Marso. At yun nga, Ma'am Jess, talagang tuloy-tuloy pa rin itong kakulangan ng tubig at yung mahihinang tubig sa iba't ibang mga lugar, lalo na yung matataas na area gaya dyan sa Addition Hills sa Mandaluyong. At ang sabi sa atin ng Manila Water ay patuloy silang naghahanap ng iba't ibang water source. Sa ngayon ay umaasa sila sa augmentation ng tubig, yung tinatawag na cross-border flow sa pagitan nila at ng Maynilad ay meron 12 million liters per day na naiko-contribute. Ang Cardona Water Treatment Plant naman ay mayroon ding naiko-contribute, Ma'am Jess, na 50 MLD at yun namang mga deep wells ay nakakapag-produce din ito ng 31 million liters per day. Pero ang nais ng Manila Water, sana raw by August ay mas mapalakas pa nga itong Cardona Water Treatment Plant para maging 100 MLD or million liters per day ang may produce nito at yung deficit talaga nila, Ma'am Jess, ay mawala na. Yun nga lang, alam naman natin na kapag Agosto ay tag-ulan na rin, so sana mas dumami ang ating pinagkukunan ng tubig by that time, Ma'am Jess. Okay, curious lang kasi sana akong malaman, Ian, kung paano nila na-compute itong penalty para sa Manila Water, given yung napakalawak na perwisyong idinulot ng kakulangan ng tubig. Dahil din, inamin naman nila yung kanilang shortcomings na hindi nila napaghandaan ito, etc. Pero paano kaya na-compute yung 1.1 billion plus na multa? Ma'am Jess, hindi na nadetalye doon sa ibinigay ng MWSS at maging yung regulator ng MWSS ay hindi na rin siya nagbigay ng panayam sa atin. Pero sinasabi nila pirme doon sa kanilang mga inihahayag kanina na ito ay base doon sa concession agreement, doon sa section 10.4 ng concession agreement na kapag ka nga hindi mo nasupplyan ng 24 oras ang iyong mga customer ay pwede kang pagmultahin ng MWSS na siyang nangangasiwa doon sa dalawang water concessionaire natin dito sa Metro Manila. Pero yun nga, Ma'am Jess, hindi pa naging malinaw sa ngayon kung paano na-compute yung 534 million na fine and yung 600 million na kailangang i-allocate nila para sa paghahanap ng panibagong source ng tubig dito sa ISO ng Metro Manila, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.